Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po muli si Brother Joe na magsishare po sa inyo ng Word of God, no? At pagpapala po para sa lahat. Sabi po sa Biblia na ang lahat na nakikinig, bumabasa at tumutupad sa salita ng Diyos ay mabubuhay. Yun, ang ating pong talata ay makikita natin sa aklat ng Roma, chapter 1, verse 16, 17. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. 17, inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ayun po, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So sinabi rito na hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat mananampalataya. Bakit kailangan po ng kaligtasan ng tao? Kailangan po ng kaligtasan ng tao sapagkat ang tao po ay tiyak po na mapapahamak. No? Napakahalaga po na ibahagi natin sa mga tao ang mabuting balita ng kaligtasan tungkol kay Kristo sapagkat ang tao ay mapapahamak, maparurusahan at napakatinding parusa. Ilalagay siya sa isang lugar ng pagdurusa. Araw-gabi siya ay maghihirap, parurusahan, walang kapahingahan, walang hanggan, walang humpay na siya po ay parurusahan. Kaya po kailangan ng tao na marinig ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Bakit po? Sapagkat ang tao po ay, bakit po parurusahan ng tao? Ang tao po ay nilalapastangan ng ang Diyos. So nilalapastangan ng mga tao ang Diyos sapagkat alam nila na may Diyos. Nakikita nila ito sa kalawakan, may nilikha ng Diyos, yung buwan, araw, bituin, no? Yung mga bagay na narito sa lupa ay ang Diyos ang lumikha. At yan ay alam ng mga tao, kahit hindi pa po nag-aaral yan, alam niya na mayroong Diyos. Pero ano po ang ginagawa ng tao? Ang ginagawa po ng tao ay nilalapastangan niya ang Diyos. No? Hindi kinikilala. Hindi nga pinapasalamatan lahat ng blessing. Araw-araw dumadating sa tao, pero ang tao ay may mga pagkukulang. At yun po ay hindi man lamang tayo nakakapagpasalamat. At kahit alam natin na may Diyos, no? Hindi natin sinasamba ang Diyos. At tayo po ay, ang tao po ay itinakwil niya ang ating Diyos, no? Imbis na ang sambahin ay ang Diyos ng lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo, mas sinamba nila ang mga bagay na nilikha. Sabi sa Biblia, nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat ang paa, at ang mga nilalang na nagsisigapang. So, maraming sinasamba ang tao at alam po natin yan dahil sa dami po ng mga religion ay marami iba't ibang Diyos ang ginawa ng tao upang sambahin, no? Yung mga Diyos na yun ay ginawa ng tao at ang ipinalit nila iyon sa ating tunay na Diyos. Kaya kailangan nila ang kaligtasan sapagkat sila po ay naliligaw at tinalikdan nila ang tunay na Diyos. At sabi nga po rin sa 27 ng Aklat ng Roma, chapter 1, ang ginagawa ng mga ito'y nakahihiya, kaya't hindi nila maiwasan ang parusa na sa kanilang lisyang gawa. Kasi dito po sinasabi sa Biblia na ayaw na raw po makipag-sex ng babae sa lalaki, kundi sa babae na lang, sa opposite na lang. Ganon din po yung lalaki. Kaya ang sabi ay hindi nila maiiwasan yung parusa. Hindi lang yun, kasi marami pa sinabi dito, no? Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip, sa mga di tumpak na asal, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasakim na isip, napuno sila ng pagkainggit, masasamang hangarin, nahuhumaling sa pagpatay, pagtatalo, pandaraya, sila'y na masisitsit, no? May mga marites pa rito na mapanirang puri, napopot ang Diyos sa walang pakundangang mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa ng
natutuwa, gayon man patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba'y gumagawa ng gayon. So ganun po ang tao, no. Ang tao po ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. Kaya kailangan nila ang ating Panginoong Hesus para magkaroon po sila ng kaligtasan. Dahil naghihintay sa kanila ang pot ng Diyos, ang kaparusahan, ang impyerno, ang dagat-dagatang apoy. Kaya ikaw na Kristiyano, ako, tayo ay inatasan ng Diyos na ibahagi sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Ipakilala sa kanila ang ating Panginoong Hesus. Hindi tayo tinawag na stay put ka na lang dyan sa music ministry. Hindi tayo tinawag ng Diyos para umupo sa simbahan at makinig lang. O hindi tayo inutusan ng Diyos para maging worker sa loob ng simbahan. Tayo po ay inuutusan lahat. Kahit pastor ka, deacon ka, o bishop ka, lahat tayo ay inuutusan na humayo at ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan, sapagkat marami po ang namamatay na hindi nakakakilala sa ating Panginoong Hesus at sa gayon po ay napapahamak. Marami po tayong kaibigan, mga kamag-anak, mga pamilya, mga kasama sa trabaho. Tayo po ay tinawag, no? Kapag hindi natin ipinahayag ang mabuting balita ng kaligtasan, ikinahihiya natin si Kristo. Tandaan po natin, ang Panginoong Hesus ay hindi niya ikinahiya na mapako siya sa krus alang-alang sa atin. Ganon din si Pablo, siya nakulong, hinagupit. Hindi niya ikinahiya ang ating Panginoong Hesus. Patuloy niya itong ibinabahagi. Kaya sa ating po mga Kristiyano, dapat po na maging porsigido tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kailangan po tayo ng mundo. Kailangan po tayo ng tao. Huwag po tayong manahimik. Tandaan po natin, sinasabi sa Biblia na kapag ikinahiya mo ako, ikahihiya kita rin sa harapan ng aking Ama. Yun po ang sabi ng Panginoon Hesus. Kaya tayo po ay humayo, tayo po ay magbahagi ng mabuting balita kahit sa anong paraan. I-share natin si Jesus Christ. Yun po ang dapat. Hallelujah. Punin po ang Diyos. God bless po sa ating lahat.